walis. Kailangan sunugin yung walis para hindi makalat. Pinatanim kong palay, maasyado akong nauna, kaya paano kaya to sa harvest, nauna akong magtanim dito sa area na to. Pero sa baba na huli naman, may moral lesson dito. Ano? Patience the virtue. Hindi kasi kami nakapaghintay, isinabog. Pagkaraan ng sabog, ayan ang maraming ulan. Naanod ang palay. Yung binhi. Yung iba, tumubo. Yung iba, nabakante kaya repair. Mga susunod na araw, yung mga pilapil naman ang gagawin natin. Gagawin ko. Nag-order ako ng grass cutter para ako na lang ang mag-grass cutter dyan sa mga pilapil, mga damo. Samahan nyo ako guys sa tatanim journey at pagsasaka journey, paggugulay journey, pag-harvest journey soon, pag may tinanim may ani. Give thanks in everything. Praise God. Luluto kami ng kape si Patrick. Ito po yung aking munting kusina dito sa aking kubo. Unti-unti. Maayos po ito. Mga darating na araw. Busy pa kasi ako sa palay. Magkape na tayo. Kanina, nag-iinit ng tubig. Ayan, magkakape na tayo. May natira akong tinapay nakarang araw dyan. Pwede pa naman. In everything give thanks. At least may tinapay na natira doon sa nakasabit sa kubo. Ito, masaya lang maging farmer. Kasi kung yun talaga ang passion natin, passion mo, mag-enjoy ka sa ginagawa mo. Kasi napapagod ka yung desire mo na maghahagas. Nag-enjoy ako ngayon sa akong OFW for almost 25 years. Iniwan ko yung aking mga anak. Siguro yung panganay ko 1 year and 8 months. Yung pangalawa 1 year 4 months. Tapos itong bunso, kasama ko siya sa ibang bansa din. Come and go kami hanggang naiwan siya doon. Ako nagpunta ako sa Middle East. Stay ako doon ng almost 15 years. At doon ako nag-stay as a hairdresser, bridal hairstylist ng isang sikat na salon sa Bahrain. Pero hindi worth yung matanda ka na, mga kapamilya. Mga ka-OFW dyan, hindi worth yung magpakatanda sa abroad kasi hindi mo mai-enjoy yung life. Mas masarap pa din ang pakiramdam ng kapiling ang mga anak at mga mahal sa buhay. Kasi maski na anong hirap na feel mo pa rin yung may kapamilya ka na nagmamahal. Ang kinakain pa natin is out of my effort, mga gulay. Galing pa sa tanim ko. Sa mga kasama ko sa Bahrain dati. Yung amo ko, tinatawagan ako. Pinapabalik ako kasi wala silang staff. Sabi ko, hindi na, mas masaya ako ng
dito na lang kapiling yung mga bata kasi tapos na rin naman sila. Hindi na ako ma-pressure na magtrabaho. Hindi na ma-pressure na maghanap ng pera. Dati-rate, pag nasa abroad ka, pagka mahal mo talaga yung mga anak mo at yung desire mo na makatapos sila, gagawin mo ang lahat. Pagkatapos ng trabaho, magtatrabaho pa ng iba, magpa-part-time pa. Mga ka-farmers, ito na. Uwi na kami sa bahay namin sa baba. So bago kami umuwi, itatanim ko muna tong ganito po, magtanim ng mahogani. Tanim po ako ng mahogani para pagdating ng panahon. Para sa future use. Pa. Matigas. Ito. Dapat nasa bakod. Ay, may sili. Mga ka-farmers, tatanim po tayo ng mahogani para masaya. Okay, pauwi na kami. Tapos na. Mahogany tree. Nakaka 15 pa lang. Kailangan ko pa ng siguro 50 piraso para matapos tong bakod. Pauwi na kami.